Panahon na sa giyera. Yan ba ang iniisip ng mga iba lalo ngayon nangyayari sa Israel at Palestinian? Ito ba ay holy wars or just another religious war? Now remember sa Ephesians 6:12 na tayo nakikipag-away hindi sa mga kapwa-tao kundi sa mga impluwensyang espiritu ng kadiliman. Yan ang ating pakikipagbaka, yan ang ating pakikipaglaban. Kaya tandaan natin, may mga panahon na dapat nating isipin na tayo ay handa sa pakikipagbaka, hindi sa laman kundi sa espiritu. Okay, nasabi dito sa Exodus 20:13, huwag kang papatay. Yan ba ibig sabihin? Huwag kang papatay? Ang sa English yan, napakalinaw niya, nasabing commit murder, unjustified, deliberate homicide, or walang kalaban-laban na kaaway, hindi ba patas na pakikipag-away. Pero tandaan natin, sabi sa 1 John 3:15, ang sino mang namumuhi sa kapatid ay mamamatay tao na. Aba, ang bigat niya na. At tatandaan natin, ang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan. So, paano yan? Ay, yung mga nakapatay noon, ang pagpatay nila noon ay either self-defense or pakikipaglaban or gera ng mga bansa. Ang tanong ngayon yan ngayon ba, ano ba tayo nagagalit sa ating kapwa? Namumuhi tayo sa kanila? Ang sabi dito, ano ba ang just war? Ano bang definition ng martyrs? Ngayon, tingnan natin. Pag sinabing Christian martyrs at pag sinabing Islamic martyrs, baliktad yung cross, martyrdoms, ito sa Kristiyano, walang suicide death. Talaga sinadyang pinatay sila. Pero dito sa mga Islamic ay talagang nagpapakamatay at maraming idinadamay. Yan ang pagkakaiba dyan. At dito ang mga Kristiyano, pag sinabing Christian martyr, namatay sila para iligtas ang mga walang kalaban-labang, kamuang-muang ng mga tao. Pero dito sa Islamic, ang pinapatay nila lahat, bata, matanda, pinakamatanda, babae, lalaki, basta hindi Muslim, ay wala silang pakialam. Yan lipulin, parang iba, ibang klase din. Pero ang Kristiyano, pag sinabing Christian martyr, ang sinasabi diyan, love, mahalin natin ang ating kapwa at lalo't higit ang ating kaaway. Napakahirap niyan. Sa kabila naman, hindi. Kailangan nila ay palaging galit, laging sumisigaw, laging alabakbar. Alakbakbar. Yan ang sinasabi nila, bakbakan daw. Ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Israel, siya ang magpoprotekta sa atin. Hindi natin kailangan protektahan. Pati si Jesus, hindi natin kailangan protektahan siya. He can handle himself. He can protect. Siya pa nga ang magpoprotect sa atin, hindi po ba? Pero sa kabilang panig, kailangan protektahan nila yung pangalan, hindi ma-blaspheme, hindi insulto, kundi patay kayo. Yan ang nakakalungkot dyan. So, nakita natin ang pagkakaiba. Di po ba? Yan ang pagkakaiba dyan. Kaya ito sabi sa 6:27, mahalin nyo ang kaaway nyo at gawan nyo ng kabutihan. Alam nyo, kahit na maraming pinapatay ng Kristiyano, marami pa rin Kristiyanong gumagawa ng mabuti sa mga kaaway nila kahit pinapatay sila. Yan ang tunay na Kristiyano. Pero siyempre, ang Hudyo at saka Islamic, talaga magkaaway yan Wala tayong magagawa. Kaya tayo mag-pray na lang, sana mamulat nila ang kanilang mata na ang kakipagbaka natin hindi sa laman, kundi sa espiritu, di si taning. Ngayon, pag ikaw pumapatay, ay sinong tatay mo?
Pag ikaw ay pumapatay, ang tatay mo ay diablo. Sabi dito sa Juan 8:44, ang iyong tatay ay diablo kasi ikaw ay pumapatay nang walang kalaban-laban, ang kaaway o yung mga bata. Ito tanda natin sa John 10:10, sabi niya, ang magnanakaw ng kaluluwa ay pumupunta, dumarating para magnakaw, at pumatay. Sino yan? At sirain ang buong mundo. Napapansin natin bawat destroy ang mga building, lahat ng pero si Jesus, sabi niya, pumunta ko rito para magbigay ng buhay. 'Di ba? Magbigay ng buhay at mabuhay tayo ng in full. Napakaganda nito. Talagang buong buo, walang bawas. Pero sino tong nagnanakaw ng mga kaluluwa natin? Siyempre, walang iba. Sino? Si Taning. Si Taning ang nagnanakaw ng mga kaluluwa ng mga tao. Siya lang. Sabi dito, tandaan natin anong ipaprofit natin kung maano natin buong mundo, ma-conquer natin, maspasa atin ang lahat, ang power, matakot ang tao. Yan kasi yung panlaban nila, pananakot, mga galit, mga sumpa, yan ang pinanlalaban nila. Pero ano, mapapalit natin sa ating kaluluwa. Kung nawala ating kaluluwa, mahalaga ating kaluluwa. So mag-ingat kayo mga kapatid. Si Taning gusto niya mag-away-away tayo, magpatayan tayo. Dahil para sa kanya rin ang bagsak lahat ng tao. Yan ang nakakalungkot. Sana wag natin ipatuloy yan. Ngayon, dadating ang panahon, sabi nga sa John 1:17, maraming mandaraya, manloloko, darating dito. Tapos hindi tatanggapin si Kristo. Ito ang mga antichrist. Ang dinideny si Kristo na tagapagligtas. So tandaan na, kay Kristo lang ang ating pag-asa. Walang iba. Di po ba? So wala nang gera. Ang gera natin sa espiritu, mga kapatid, kaibigan. I-pray natin itong mga nag-aaway. Sana makita nila si Jesus ang daan. Yun lang.